Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao at sa lahat po ng mga nakatutok na sa atin sa DWWW 774 at sa 107.9 DWHT FM sa Dagupan City. Ganon din po sa mga nakatutok sa mobile app, Facebook at YouTube channel. Good morning! Araw po ngayon na Miyerkules, November 20, 2024. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa atin pong headlines, amihan season nagsimula na ayon po sa Pag-asa. Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nagandog ng 50 million pesos na tulong para sa mga sinalanta na bagyong Pipito sa Catanduanes. Malacanang sinertipikahang urgent ang panukalang national budget para sa 2025. Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at US President-elect Donald Trump planong magpulong sa White House. DENR binatikuso dahil sa pagdalo ng dalawang umano'y quarriers na kansilado ang quarrying permit sa isang event ng ahensya. Bilang ng mga senatorial aspirant na idineklarang nuisance candidate ng COMELEC, sumampa na sa mahigit 100. Sa Metro News naman tayo, paaralan sa Quezon City, binulabog po ng bomb threat. Provincial News Grand Parade kung saan bibida ang higantes ng Angono isasagawa na sa Linggo. At sa international news naman, Ecuador nagdeklara na ho ng national emergency dahil sa tumitinding tagtuyot at forest fire. Sa ating sports alert, PNBF President Tatsu Zara, bagong FIVB Executive Vice President. Sa showbiz, Nadine Lustre, nakatanggap po ng mga pambabatikos matapos mag-promote ng isang online casino. Balitang kakaiba, isang bar sa Belgium isinasambit ang sapatos ng kanilang mga customer upang matiyak na hindi itatakbo ang kanilang mga baso. 14 na minuto po bago mag-alas 7 ng umaga, kami ho yung mga tagapagbalita. Ako po ang inyong Joel Malasakit, Ma'am Gorospe. At ako naman po si Darlene At Olanyo. sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Saan raw ho ang malamig na hangin at temperatura sa mga susunod na araw dahil opisyal nang nagsimula ang amihan season ng panahon ng Northeast Monsoon sa bansa. Ayon po sa Pag-asa, sa mga nagdaang araw ay lumakas na ang high pressure area sa Siberia na nagdudulot ng strong surge ng northeasterly winds na inaasahan namang makakaapekto sa ilagang bahagi ng Luzon matapos po ang pagdaan ng Super Typhoon Pepito. Inihayag din ng Pag-asa na inaasahan ang pag-akyat ng northeasterly winds sa susunod na 2 linggo na magdudulot ng pagtaas ng atmospheric pressure at paglamig ng surface air temperature sa ilagang bahagi ng Luzon. Kaya yan, nararamdaman na ho natin. 774 Balita Ngayon. Aabot sa 20 mga syudad at munisipalidad sa Luzon ang isinailalim na sa state of calamity. Ito ay dahil sa epekto ng magkakasunod na bagyong Nika, Ophel at Pipito. Sa datos po ng NDRRMC, nakasaad na 11 lugar sa Cordillera Administrative Region ang nasa ilalim na ngayon ng state of calamity. 8 naman ang mula sa Cagayan Valley at isa sa Central Luzon. Samantala, nananatili naman sa 7 ang napaulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyong Pipito. 3 po ang napaulat na nasaktan kung saan 23 dito ang validated na at 2 naman ang napaulat na nawawala. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman na bahagi na ho na mahigit 50 million pesos na presidential assistance si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa provincial government ng Catanduanes. Ito ay kasabay ng isinagawa nitong aerial inspection sa Verac, Catanduanes kahapon para personal na makita ang lawak ng pinsalang iniwan po ng bagyong Pipito. Ayon po sa Pangulo, hindi ang dami ng ulan ang naging problema kundi ang malalakas na hangin na naging dahilan ng pagkakasira ng mga tahanan. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na magpapatuloy po ang pagpapaabot ng tulong sa mga Pilipinong sinalanta ng mga bagyo hanggat nangangailangan pa ng tulong ang mga ito. 774 Balita Ngayon.
Pinamamadali na ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa Senado ang pagpasa sa panukalang 2025 national budget. Sa ipinadalang liham ng Malacanang kay Senate President Francis Escudero, nakasaad na sinesertipikahang urgent na Pangulo ang House Bill number 10800 o General Appropriations Act of 2025 para matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga mahalagang tungkulin ng gobyerno. Ginagarantiya din ang alokasyon ng fiscal resources ng bansa para sa mga pangunahing inisyatiba at upang pahintulutan ng gobyerno na agad na makatugon sa mga bagong hamon. Nangangahulugan lamang ito na maaari nang maipasa sa Senado ang proposed budget sa ikalawa-ikatlong pagbasa sa loob ng isang araw at hindi na magkakaroon ng palugit na 3 araw. 774 Balita Ngayon. Ang oras po natin, 10 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, si Bapa naglalagab live na balita. Nagkausap po sa telepono sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si US President-elect Donald Trump kung saan pinaabot ni Pangulong Marcos ang kanyang pagbati sa pagkakapanalo ni Trump sa nagdaang US presidential elections. Ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay nila ni Trump ang alyansa ng Pilipinas at Amerika at ang pagnanais na palalimin pa ang relasyon ng dalawang bansa. Ibinida rin niya na karamihan sa mga Pilipino ay bumoto kay Trump noong eleksyon. Inihayag pa ng Pangulo na nais niya makipagpulong kay Trump oras na maupo na ito sa White House. Sa kabuuan ay naging maganda at produktibo ang naging pag-uusap ng dalawang lider. Sinabi rin ng Pangulo na kinumusta ni Trump ang kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos na kaibigan at personal na kakilala ni Trump. 774 Balita Ngayon. Binatiko si Senador Raffy Tulfo ang DENR dahil sa pagkakaroon ng litrato kasama ang dalawang carriers na nasuspende ang permits noong 2022. Sa budget hearing ng DENR, ipinakita ni Tulfo ang litrato ni DENR Secretary Tony Yulo Loizaga kasama ang ilang mga stakeholders kabilang na ang mga may-ari ng Quarry Rock Incorporated at Rapid City Corporation at Montalban Aggregates Producers Association sa event ng DENR na Project Transform sa Rizal noong October 2023. Ayon kay Tulfo, sinuspende ng DENR ang quarrying permit ng mga ito, kaya bakit kabilang sila sa mga dumalo sa event ng ahensya? Nililaw naman ni Senator Cynthia Villar na sponsor ng budget ng DENR na hindi ang kagawaran ang nag-imbita sa naturang mga individual, kundi ang governor ng Rizal. Gate ni Tulfo, imbitado sa naturang event ang dalawang anyay quarriers, samantalang walang dumalo na kinatawan mula sa Masungi G Reserve. Nililaw naman ni Villar na inaimbitahan ang mga kinatawan ng Masungi G Reserve, ngunit hindi sila dumalo. Binanggihan din ni Tulfo na nais kanselahin ng DENR ang kontrata sa Masungi G Reserve pero ipapasok naman ang Project Transform kung saan kasama ang dalawang quarriers na sinuspende mismo ng DENR ang permit. Mabatid na nais ng DENR na kanselahin ang kontrata sa Masungi G Reserve Incorporated dahil sa pagpapatayo ng resort doon na hindi kabilang sa orihinal na intensyon ng Masungi G Reserve. 774 Balita Ngayon. Abot po sa 117 senatorial aspirants para sa 2025 midterm elections ang idineklara ng COMELEC bilang nuisance candidates. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kapwa naglabas ng desisyon hinggil sa motu proprio petition laban sa 117 aspirants ang COMELEC First and Second Division. Gayunman, sinabi ho ni Garcia na maaari pa namang umapila ang mga aspirante sa pamamagitan ng pagsusumite ng motion for reconsideration sa COMELEC ANBAG o paghingi po ng restraining order sa Korte Suprema. Nasa kabuuang 183 senatorial aspirants na nagsumite ng kanilang Certificate of Candidacy o COC, ngunit 66 lamang ang idineklara ng COMELEC Law Department bilang legitimate candidates. 774 Balita Ngayon. Hinatulang guilty ng Manila Regional Trial Court Branch 46 si Customs Broker Mike Taguba at iba pa dahil sa paglabag sa Section 4 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito ay may kaugnayan sa 6.4 million pesos na shabu shipment mula sa China noong 2017. Sa 37 pahinang desisyon ng Manila RTC Branch 46, nakasaad na pinatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo sina Taguba, Irene May Tatad at ang consignee at businessman na si Dong Yishen at
ay nagbabayad pa sila ng multang 500,000 pesos. Ayon sa korte, si Taguba ay may malaking papel sa pag-i-import ng illegal na droga sa bansa. Ginamit umano nito ang kanyang logistics company, the Golden Strike Logistics Incorporated, upang isaayos ang pagbiyahe sa container na naglalaman ng shabu. Noong Setyembre, nahatulan ding guilty si Taguba, Tata, Dong at ang warehouse man na si Fidel D sa importasyon, pagtanggap, pag-facilitate at misdeclaration sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act. 774 Balita Ngayon. Muling ipinalala po ng PNP Civil Aviation or Civil Security Group na pinagbabawalan ng mga security guard na magsuot ng full Santa Claus costume ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay PNP o CSG Director Police Major General Leo Francisco, may tamang uniforme mga security guard at ito ang dapat nilang gamitin. Inihayag pa ni Francisco na sakaling kailanganing mag-iba ng uniforme ang isang security guard ay kailangan munang dumaan ito sa approval ng kanilang tanggapan. Ibinabala pa ni Francisco na papatawan ng penalty ang security agency na nagpapaintulot na magsuot ng full Santa costume ang isang security guard. Sinabi naman ng mga opisyal o ng opisyal na pinapayagan naman nila ang pagsusuot o paggamit ng Santa hat o yung pong sombrero. 774 Balita Ngayon. Aabot sa 30,000 na mga Pilipinong manggagawa ang maapektuhan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan ng ipagbawal ang mga pogo sa bansa. Sa pagdinig ng House Committee on Games and Amusement, sinabi ng kinatawan na Department of Labor and Employment o DOLE na si John Enrico Abiad na batay sa kanilang profiling ay nasa mahigit 27,000 ng direct Filipino workers na maapektuhan ng pagbabawal sa pogo habang mahigit 2,000 naman ang indirect Filipino workers. Sinabi naman ni PAGCOR Chief Alejandro Tenco na inatasan na ang DOLE na tulungan ang mga apektadong manggagawa na makahanap ng bagong trabaho bago mag-2025. Inihayag naman ang DOLE na mayroon silang Employment Facilitation Program na makatutulong sa mga apektadong manggagawa sa pamamagitan ng Public Employment Services Office. 774 Balita Ngayon. Balita muna tayo mula sa 774 News Team. 774 News Report. News Report. Bahagi ng Quick Response Fund ng DSWD na replenish na ng DBM. Narito po report ni Chanel Salazar. Na-replenish na ng Department of Budget and Management ang Quick Response Fund ng Department of Social Welfare and Development. Ang QRF ay standby fund na ginagamit sa relief and rehabilitation sa panahon ng disaster and emergency. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, natanggap na nila ang 875 million pesos na replenishment matapos maubos ang kanilang pondo dahil sa sunod-sunod na bagyo. Ginamit niya ito para sa karagdagang welfare goods at raw materials na ginagamit sa production ng family food packs at ginamit din ito sa pag-procure ng mga pre-pack relief items. Target din nilang madagdagan pa ang pinamimigay na family food packs sa mga local government at sa ginagawa pang stockpile o preposition sa iba't ibang warehouse ng DSWD. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 News Report. News Report. Panukalang libreng freight services sa pagbiyahe ng mga relief goods sa donasyon. Pasado na po sa Kamara. Narito naman ang balita mula kay Grace Mariano. Grace? Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 10924 o ang Free Transportation of Relief Goods Act. 182 mga kongresistang bumoto pabor sa panukala na nagtatakda ng libreng freight services para sa pagbiyahe ng mga relief goods at donasyon sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Layunin ng panukala na maiwasan na mabalam ang disaster response upang matiyak na magiging mabilis ang paghahatid ng tulong sa komunidad na labis na sinalanta ng kalamidad. Base sa panukala, ang mga nasa pribadong sektor naman ay pagkakalooban ng 100% tax deduction mula sa gross income para sa gastos ng pagbibigay ng libreng freight services kasama ang sweldo at allowance ng kanilang mga kawani. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. Ilang estratehiya para sa mabilis na paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Pipito tinalakay ng NDRMC. Narito po report ni Angel Garcia.
Pinag-aaralan ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang ilang stratehiya para sa mas mabilis na pamamahagi ng tulong sa mga lubos na naapektuhan ng Super Typhoon Pepito at iba pang nagdaang bagyo. Sa pulong ng Interagency Coordinating Cell ng NDRRMC, ilan sa mga posibleng magamit ay ang 82 truck sa magdadala ng tulong. Kabilang din sa mga opsyon ay ang paggamit ng air transport. Magde-deploy din ng roll-on, roll-off o ro-ro vessels para sa agarang distribusyon ng mga relief goods. Ayon kay OCD Assistant Secretary Cesar Idio, kailangan bigyang prioridad ang paghahatid ng mga relief items patungo ng Tabaco Albay upang agad na matulungan ang mga nasalanta ng bagyo. Sa datos ng NDRRMC, 11 buhat sa 16 na bayan sa Catanduanes ang labis na naapektuhan ng bagyong Pepito. Sa Camarines Sur naman, higit sa 13,000 na pamilya ang nanatili sa mga evacuation center. Sa Region 2, partikular sa Cagayan, nasa 4,472 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa 340 na mga evacuation center at labis ding sinalanta ng pagbaha. Ayon naman kay OCD Director Agnes Palacio, naglaan na ang pamahalaan ng mga shelter repair kit. Kinakailangan na maipamahagi agad ang mga ito upang mabuksang muli ang mga paaralan na nagsisilbing evacuation center upang matulungan ang mga pamilya na muling maitayo ang kanilang mga nasirang tahanan. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 News Report. News Report. Samantala, Department of Agriculture tinuligsa pa ng isang grupo ng mga kababaihan sa 42 pesos isang kilo ng bigas. Narito po ang balita mula kay Gina Mape. Gina? Maring tinuligsa ng isang grupo ng kababaihan ng Department of Agriculture dahil sa pinalabas na statement na happy balance ang 42 pesos isang kilo ng bigas. Ayon sa AMIHA, National Federation of Peasant Women at Bantay Bigas, hindi happy balance ang 42 per kilogram ng bigas para sa mga magsasaka at mga consumer. Sinabi ng dalawang grupo na dapat matipusin ng Department of Agriculture dahil walang pakiramdam o napaka-insensitive. Samantalang hindi pa rin ito abot kaya at binabarat pa rin ang presyo ng palay ng mga magsasaka. Aminado ang grupo na may nabibiling 42 pesos isang kilo ng bigas ngunit ilang pwesto lang ang nagtitinda at nananatiling 50 pesos per kilogram pataas ang kalakhan ng bentahan sa mga palengke. Nananatili nilang mababa ang presyo ng palay at sa kanilang monitoring ay umaabot lamang ng 13 pesos hanggang 19 pesos bawat kilo. Ayon kay Cathy Estabilio, Amihan Secretary General at Bantay Bigas spokesperson, hindi ito happy balance kundi matagal ng servisyo sa mga magsasaka at mga consumer. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Gina Mape. 774 News Report. News Alas Report. 7 trash na ho ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Man Gorospe. At Darlene Olanyo. At si Papa naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, sinuspindiho ang panghapong face-to-face classes kahapon sa Batasan National High School sa Quezon City matapos itong bulabugin ng bomb threat. Ayon po sa mga otoridad, pasado alas 11 ng umaga nang may nag-post ng bomb threat sa Facebook page ng eskwelahan kung saan nakasaad na 15 bomba ang itinanim sa campus. Agad namang rumisponde ang Anti-Ordinance Division ng QCPD at sinuyod ang buong eskwelahan gamit ang bomb sniffing dog. Nagnegatibo naman sa bomb threat ang eskwelahan. Ayon naman sa principal ng eskwelahan na si Joseph Palisok, hindi naman masyadong naapektuhan ng bomb threat ang klase ng mga mag-aaral dahil inilipat sa online setup ang mga panghapong pasok sa paaralan. Metro News. Metro News. Naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang Cameroonian national sa isang hotel sa Makati City dahil sa black dollar scam. Ayon sa mga otoridad, nag-aalok umano ang suspect na gagawing totoong dolyar ang mga peking dollars gamit ang isang kemikal. Noong una ay nakapagbigay ng 50,000 pesos ang biktima pero nagduda na siya na humingi pa ng dagdag na pera ang suspect kaya nagsumbong na siya sa NBI. Inihayag ng biktima na napaniwala siya ng suspect dahil nakilala niya ito sa mga
advertisement sa social media. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa Bureau of Immigration para alamin ang tunay na pagkatao ng suspect at kung anong relasyon niya sa ibang Cameroonian national na naaresto sa parehong modus. Balitang Fromdy. Sa Balitang Fromdy tayo, Grand Parade po kung saan bibida ang mga higantes. Yung higantes ho ng Angono. Hello, good morning sa mga taga-Angono. Isasagawa daw ho sa linggo. Detalye atid po ni Jonah Bakiran. Jonah. Tuloy na sa linggo, November 24, ang Higantes at Arts Festival 2024 sa Angono, Rizal. Inanunsyo ni Mayor Jerry May Calderon na sa isasagawang Grand Parade ay makikita ang nasa 200 higante o mas kilala sa tawag na Higantes na naunang itinakda noong November 17 ngunit hindi natuloy dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Pepito. Paliwanag ni Calderon na ang naturang parada ay matagal ng tradisyon ng munisipalidad. Bukod naman dito, isasagawa rin ng ibang selebrasyon sa lugar sa November 22 para sa Bisperas Mayores at kapistahan ng patrong San Clemente sa November 23. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. Sa ating international news, Ecuador nadeklara ng national emergency dahil sa tumitinding tagtuyot at forest fire. Detalye po ihatid ni Rosemay Miranda. Isinailalim na ng pamahalaan ng Ecuador ang kanilang bansa sa 60 araw na national emergency dahil sa lumalalang sunog sa kagubatan dulot na matinding tagtuyot. Sinilabas na ulat ng Communications Office ng bansa, ang Ecuador ay nahaharap sa 13 aktibong wildfire at iba pang 9 na naturang insidente na kontrolado na. Sinabi ni Risk Management Secretary George Carillo na dumaranas ang buong bansa ng malawakan tagtuyot na tumagal na ng halos 120 araw. Binigyan diin ng opisyal ang kahalagahan ng paggamit ng aerial support upang labanan ang mga wildfire dahil pahirapan umano na makapunta sa mga lugar at umaabot ng 3 oras sa mga bumbero para maabot ang mga sunog. Sa pinakaapektadong probinsya sa Azuay at Loja, umabot na sa higit 10,000 ektarya ang nilamon ng apoy. Ako si Rosemay Miranda para sa DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Sports Alert. At sa Sports Alert naman po tayo, PNBF President Tat Suzara, bagong FIBP Executive Vice President. Okay, ang balita atid po ni Mika Fajardo. Mika. Itinanghal bilang bagong Executive Vice President ng International Volleyball Federation na FIVB, si Philippine National Volleyball Federation o PNVF President Ramon Tat Suzara. Hinirang ng bagong halal na Pangulo ng FIVB na si Fabio Azevedo si Suzara sa pagtatapos ng 39th FIVB World Congress sa Porto, Portugal. Maglilingkod siya sa bagong 8 taong termino mula 2024 hanggang 2032. Haharap sa mas malaking tungkulin ng PNVF at Asian Volleyball Confederation o AVC Chief bilang bahagi ng FIVB Board of Administration kasama ang mga leader at kinatawan mula sa 4 na iba pang continental confederations. Alinsunod sa FIVB General Regulations, kabilang sa mga pangunahing tungkulin ni Suzara bilang EVP, ang pangangasiwa ng mga regional program at mga aktibidad na naglalayong paunlari ng volleyball sa Asia, at isa na rito ang technical supervisions ng nalalapit na 2025 FIVB Men's Volleyball World Championships sa Pilipinas. Maghaharap sa pinakamalaking edisyon ng kompetisyon na ito ang 32 koponan na mag-isang i-host ng Pilipinas sa susunod na taon. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo, the pride of Tondo, Manila, Philippines. Showbiz Balita. Sa atin namang showbiz balita na din lustre nakatanggap ng mga pambabatikos matapos mag-promote ng isang online casino. Showbizika hatid po sa atin ng Beshi ng Bayan, Kenny Gacosta. Happy and blessed Wednesday morning mga beshi! Narito na ang mga latest chika sa mundo ng mga marites. Mga beshi, nakakatanggap ngayon ng mga pambabatikos ang aktres sa Nadine Lustre dahil sa pagpopromote ng online gambling. Nabatid na sa kanyang social media accounts kamakailan ay ibinahagi ni Nadine ang pinakabagong hakbang sa karera nito bilang brand ambassador ng isang online casino. Sa comment section ng naturang post, idinaan ng mga netizens ang kanilang pagkadismaya kay Nadine na kilala at hinahangaan ng marami dahil sa katapangan nito sa pagsusulong ng iba't ibang advokasya,
gaya ng para sa karapatan ng mga hayop, pagpopromote ng vegan lifestyle at pagsuporta sa iba't ibang environmental organizations and causes. Nagtrending pa sa social media platform na X o ang dating Twitter ang hashtag na din kaugnay sa nasabing issue sa aktres. Bagamat marami ang bumabatiko sa aktres, meron ding mga nagtatanggol dito at naiintindihan umano na trabaho lamang ang naturang hakbang nito. At iginit din na hindi lang naman si Nadine Lustre ang nag-endorse ng mga online casino na binanggit ang mga artist gaya ni Piolo Pascual, Kim Chiu, Maine Mendoza at Ivana Alawi. Samantala, muli nga bang lalahok sa ibang beauty pageant si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D? Ito ang tanong ng mga netizens matapos na mapansin na maliban sa Miss Universe Philippines o MUPH organization, ay pina-follow na rin ng actress Beauty Queen ang iba pang pageant organizations kabilang ang Thailand-based pageant na Miss Grand International, gayon din ang may-ari nito. Lalo pang tumaas ang espekulasyon ng pagsali ni Michelle sa ibang beauty pageant kasunod ng series of tweets nito sa X o ang dating Twitter na what if at never say never. Si Michelle Marquez D ang naging representante ng Pilipinas sa Miss Universe 2023 pageant na ginanap sa El Salvador at nakapasok sa top 10 ng kompetisyon. Bago ito, sumali na rin ang actress Beauty Queen sa Miss World noong 2019 kung saan nagtapos ito sa top 12. At yan, hatid ko sa inyong mga showbiz chika. Ako po yung showbiz supporter, Kenny Gacosta. Happy and blessed Wednesday morning, everyone! Maraming salamat, Beshi Kenny Gacosta. Kung ano man, ba't nila binabati ko si, si Nadine Lustre? Tignan mo sa social media, ang dami mga ng mga artista na po-promote ng online casino. Influencer. Tsaka kasi partner parang diba? tawag dito, yung mga kabataan niya yun, nilulook up kasi si Nadine. Tinatawag nga siyang Miss President. So parang alimbawa si sila, na-disappoint. Paano si Piolo Pascual? Paano si Kim Chiu? Iba din kasi yung ni Nadine parang yung influence sa mga kabataan talaga. Oo, malawak yung influence. Kaya parang madaming nadidisappoint. Hindi siya masyadong mapapakinggan ngayon. Oo. Medyo laylo siya ngayon sa mga siya, more on movie partner Jackie, tigilan mo ko. Huwag mong sinasabing kayong mga kabataan, you look up to Nadine. Umayos kasama kayo. Ako doon. So how about us with Piolo Pascual? Nadine Dumlao. Abogado pala yun. Iba-iba naman. Ay, nako. Tinawin kasi. Dito muna tayo sa balitang kakaiba, mga kaibigan. Balitang kakaiba. Isang bar sa Belgium. Alam ba kung saan ang Belgium? Saan ang Belgium? Ayan ang sinasabi ko hindi mo na naman kabisado. Malapit yan sa Saan? Bikutan. Isinasabi po sa patos ng kanilang mga customer upang matiyak na hindi itatakbo ang kanilang mga baso. Bakit yung baso? Oo. Okay, balitang kakaiba mula kay Doc Justin. Doc, bakit nga ba sa baso? Hello, good morning, Joel. Good morning. Darling. Good morning. Ito upang matiyak nga na hindi tatakbo ang kanilang mga ang mga customer. Kaya kabaso na kaisip ng kakaibang paraan itong Pub de Dieu sa Belgium upang matiyak na hindi tatakbo ang kanilang customer. Hindi itatakbo ng kanilang customer ang mga baso. No? Sa post na Instagram ng digital creator na si Tommy Linda, ibinahagi nito ang kanilang naging karanasan sa pagbisita sa naturang bar. Ay kay Linda, nagkakalaga ng 90 euros o 6,000 pesos ang bawat baso ng special beer drink ng bar. Kaya naman, kinukuha raw ng mga staff ng bar ang isa sa mga suot na sapatos ng kanilang customer bilang isang uri ng insurance policy upang matiyak na hindi tatakbo ang mga customer para dalahin ng baso. No? Nakasabit ang mga sapatos sa bahagi ng mahirap abutin kaya hindi basta-basta nakahablot ang mga sapatos. Sorry. Hindi yan pa. Hello. Sorry. Hindi yan. Sige, tuloy. Tatahuli lang ang kapalis ng sapatos kapag natapos ng mahinom ng mga customer ang kanilang beer. Ang special beer ng pub ay sa tall glass na hugis sun timer na mayroong holder para hindi matumba. Binanggit din ni Linda na magbabayad ang customer ng 6,000 piso kapag nabasag nila ang beer glass. Maganda pala yung Maganda baso. kasi yung baso. Kaya talagang maiinganyo kang
itakbo. Kaya pa, iniingat-ingatan ng bar. Magkano yung baso? Magkano? Parang 6,000 daw yung ibabayad kapag nabasag mo. Oo, Pesos? patumbas ng Grabe 6,000 pesos. Pakita nyo nga yung baso ulit, yung baso. At makapunta ng Belgium. So ayun, ang ganda nga ng baso. Doc Justin, ang ganda, oh. Oh. Parang siya, yung sa laboratorio, no? Yung yung mga lagayan sa laboratorio. Yung mga chemicals. Mga chemicals, no? Doc? Kaya punta tayo sa Belgium para sa baso. Okay, sa baso, Belgium. Para ma-experience. Para ma-experience natin sa Belgium. Saan ba ang Belgium? Sa doon yan. Doon lang yan, sa unahan. Sa unahan lang? Alam ko malapit yan sa malapit Saan? yan sa Avenida. Doon lang pala banda. Anyway, so anong ating advice ganda today? Alam mo, dito naman tayo sa usapin pagnanakaw, kailanman talaga hindi natin pwedeng i-justify yan o namang dahilan. Kasi ang pagnanakaw, maging sa Biblia, nandoon yan. No? Hindi lang sa batas ng tao. Maging sa batas ng Diyos, ang pagnanakaw ay maling-mali. No? Kaya ang pagnanakaw ay hindi natin pwedeng talagang gawin yan. Regardless pa ng anumang rason. Kaya nga, ang nagkakalungkot, minsan, hindi ko nila lahat, pero may ibang mga Pilipino, pag nandito sa Pilipinas, parang ang hirap sundin ng batas. Pero pag nasa ibang bansa, sunod na sunod sila, no? Oo. Bakit kaya gano'n? Sa sarili mong tahanan tuloy, hindi mo magawang irespeto ang batas. Nasa dugo lang yan. Nasa dugo lang yan. Nasa dugo? Nasa dugo yan. Pero alam mo, hindi rin natin, Joel, masisi yung iba kasi may mga behavior na hindi nakokontrol Yan yung mga may problema, yung kagaya nung anong tawag niyang sakit. Epileptic, klepto. Oo, klepto. Hindi rin natin pwedeng husgahan yan kasi psychological din yung problema na yan Yes, sir. Yes, sir. So, hindi rin naman lahat ng nagnakaw ay may masamang intensyon. Kung iba talaga, Yes, sir. behavior ang factor. Opo. Kaya sabi nga ni Otlum, kaya mo si Otlum, di ba? Kilala ko si Otlum. Sino? Otlum. Yung trending pa na sa pagnakaw ng pagkuha ng cellphone sa kanya. Ang kilala ko si Hodlum. Hodlum ang kilala ko, Hodlum. Ano sabi ni Otlum? Ano Doc sabi ni Justin? Otlum ba? Sabi nga ni Otlum, hindi naman malalakaw yan kung hindi ka buraya. Yung tao pa yun, sinisi. Alright. Anyway, bago ka namin bitawan ngayong araw na ito, medyo okay lang, pero medyo pasensya ka na. Huwag sanang ikasakit ng damdamin mo, pero just to inform you lang, Doc Justin, no? Kahapon kasi, pumunta dito sa studio si Tatay Diggs. At ang problema, Doc, ay wala na kasi siyang trabaho talaga. Oo. At medyo kulang yata yung pensyon. Ngayon, napagdesisyonan na susubukan din natin siya minsan sa ating balitang kakaiba. Okay ba sa'yo yun na may araw na siya at ipahinga mo yung sarili mo? Papayag ka ba? Oo. Kasi kahapon nag-audition Nag-audition siya kahapon. Nag-submit ng resume, Doc Justin. Maganda naman. Maganda naman yung kinalabasan ng audition ni Tatay Diggs kahapon. Sabi naman namin sa kanya, Tatay Diggs, sorry po, pero hindi ho namin pwedeng tanggalin si Doc Justin sa balitang kakaiba. Wala naman, hindi naman siya pwedeng mag-DJ dito. Hindi naman siya pwede sa kabila dahil overqualified saka yung tanda na nga niya. Pero ito nga, yung ano natin, yung ating topic dito na mga senior citizens na
yung magkaroon, tawag dito, yung magtrabaho muli. Oo, Kung kung hindi kaya naman pa. namin tatanggapin si Tatay Diggs dito, Doc Justin, baka naman kami tamaan ng itong aprobado na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa, yung mag-employo ng senior citizens. Sige. Pero kahapon ang napag-usapan lang namin, Doc, may warning lang ang Management. ang Quadcom na wag mag-aamba kasi ba yun? Oo, baka mambato ng mic si Kasi baka Tatay Diggs mag-amba, eh. yun. Pero paminsan-minsan lang naman, hindi laging. Sige lang, walang problema sa akin. Oo, para, di ba, yung paminsan-minsan lang, para, kumbaga racket na lang to, Oo. pre. Huwag sanang sasama yung loob mo, Doc Justin. Pagbigyan na natin kasi ito lang text Oo. na sa akin. Ang sabi niya, ang sa amin naman, maawa ka naman at bigyan mo na lang ng pagkakataon yung matanda. Nag-message sa'yo? Nag-message ba sa'yo? Support ka ng text ko. Oh. Okay, sabi ka na, kung hindi, papatayin ko. Ang galing. Naman tayo, yan yung ayaw namin mangyari. Ayan na nga ba eh. Ang Hindi, cellphone. yun na nga yun. Yun na nga yung iniiwasan namin na napag-usapan namin kahapon, bawal ang pag-aamba. O, dapat Bawal ang bad words. kiss sabay hug lang. Kiss sabay hug. Okay. Bawal. So okay lang sa iyo, ha? Kailangan lang mag-film sa iyo. Okay lang, i-train mo na lang. Ang maganda rito, matutulungan mo pa yung senior citizen, i-train mo na lang. Ha? Sige, walang Okay, walang problema, ha? Para makatulong tayo sa iba, di ba? Na nangangailangan ng trabaho. Ano sabi mo, i-train ko na lang. Mayroon naman ng MRT, LRT na. Mayroon pang i-train na Iba lang. yun, iba. Ang sabi ko, turuan mo. Okay. Sige. Uy, bawal mag-amba. Bawal mag-amba. Nakikita mo ba ako? Nakikita mo ba ako? Joel, Oh. sumba na lang. Para Hindi na. Bahala kayo nila, Jackie. Wala akong alam sa inyo. Bahala ka sa buhay mo. Maraming salamat sa inyo. Ingat tayo. Thank you, Doc Justin. Tingnan mo na ko. Bye. Maraming salamat, Doc Justin. At yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito ng Miyerkules, November 20, 2024. Kami ho yung mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman po si Joel Malasakit Man Gorosmet. Ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 35 days bago ang araw ng Pasko. At alas 7:24.